Good day. This is the continuation of report by Ms. Peringuez, the Module 14, the Peace Process with the Bangsamoro facts. So, the topic that I am assigned to be reported are GRP, MNLF Peace Process. What challenges confront the Bangsamoro peace process? GRP MNLF peace process, inspired by the success of signing the 1996 final peace agreement with the MNLF, Ramos made initiatives to revive the peace negotiation with the MNLF. The formal peace talks began on January 7, 1997 at Cruising Simuait, Sultan Kudarat, Maguindanao. So, hindi lang yung MNLF or tinatawag na Moro National Liberation Front yung gustong usapang pangkapayapaan, kundi ang MILF na tinatawag na Moro Islamic Liberation Front din. Exploratory talks began with series of one-on-one meetings between the Executive Secretary Ruben Torres and MILF by Vice Chair for Political Affairs Ghazali Jafar. During these meetings, Torres and Jafar discussed the general mechanism on how to approach the formal talks. As soon as they were able to agree to, each side would have main negotiating panel assisted by an 11-man technical committee, which shall be split into committee for Aginada sitting and committee for the cessation of hostilities. From March to July 2000, the Armed Forces of the Philippines overran all the MILF camps, including the main and biggest camp, Abu Bakar. With superior firepower of the government, the MILF simply abandoned their camps and resorted to guerrilla warfare. In other words, the all-out war of President Estrada did not end the rebellion. In March 2001, then Presidential Advisor on the Peace Process Eduardo Ermita and Al-Hajj Murad Ibrahim, then chair of the MILF panel, signed a document that officially resumed and suspended peace talks, and said document stipulated that both parties will honor, respect, and implement all past agreements and other supplementary agreements signed by them. Furthermore, they signed another document on June 22, 2001 in Tripoli, Libya, where they decided to focus the agenda of the talks on those aspects, namely security, rehabilitation, and ancestral domain. To prevent the repetition of mistakes, both parties signed the implementing guidance on security aspect on August 7, 2001. Because both sides are convinced that the activities of the criminal groups impede the peace process, they agreed to isolate interdict them by creating the Ad Hoc Joint Action Group or AJAG in 2002, whose composition is made up of PNP, AFP, and MILF. So, the second topic is what challenges confront Bangsamoro peace process. While the current negotiation between the government and the MILF has been moving forward, it is not without obstacles. Katunayan nga, ang
GPH-MILF or ang Government of the Philippine Moro-Islamic Liberation Front Peace Process ay kasama na din sa loob ng 17 years ay ito ang naging patunay naging mahirap ang pagpapatupad sa kapayapaan na inaasam ng karamihan. The state dito is ang pahayag naman ni Mohegher Yubay, ang pinuno ng MILF negotiating panel, na ang paggamit sa matagumpay na proseso para sa kapayapaan ay may kahirapan at ang sabi niya, "The road ahead is not proved. It is still full of twists and turns. There are dangers practically lurking everywhere." Sa madaling salita, ipinahayag niya ang mga hamon upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan ay hindi magiging madali. Pwede itong magsimula mga hindi pagkasundo, seguridad, maging ang pangangailangan ng masusing pakikipag-usap at pag-uunawa. Ito rin ay paalala na ang proseso ng kapayapaan ay isang komplikadong gawain at nagdadala ng mga hindi inaasahang pagsubok. Dito naman, as noted earlier, the peace process does not only involve top-level political negotiation, but more importantly, ang proseso ng kapayapaan ay hindi lamang naglalaman ng negosasyon sa mataas na antas ng politika, kundi lalo na ang matinding panglalait, hindi pagtitiwala at pagsalungat ng karamihan sa mga Kristiyanong Pilipino na kadalas ang itinuturing na mali, hindi moral at hindi matalino ang anumang proseso na kapayapaan sa mga Moro. Halimbawa na lang nito ay noong 1996 when the final peace agreement between the Philippine government and the MNLF ay nag-declare na ang 7,500 na kasapi ng MNLF ay isasama sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police, at nang dahil dito maraming Kristiyanong Pilipino ang nag-alala. Dito naman is kamakailan lang ang leader ng government of the peace process panel at ang presidential advisor on the peace process ay tinatawag ng mga traidor ng mga taong hindi sumusuporta sa mga negosasyong pangkapayapaan. Ito ay dahil sa tingin ng mga ilan na itinuturing silang abogado. Dito is tagapagtanggol ng MILF pagkatapos ng pangyayari. Kailangan banggitin na ang hindi pagkakaintindihan sa maliit na bayan ng Mama Sapano ay wala namang kinalalaman sa basic law but is now threatened to be scrapped because of the incident. Dito is nahadlangan kahinaan sa pag-uunawa about sa issue ng Bangsamoro. Maraming Pilipino ang hindi nakakita sa tagumpay ng proseso ng kapayapaan ay responsibilidad ng bawat isa kapag ito'y nagtatagumpay, tsaka na makikinabang ang buong bansa. So dito, instead helping or kasamaang palad, instead na makatulong sa proseso ng kapayapaan, marami ang tila apathetic or walang malasakit para sa kapayapaan. It can be assumed na ilang Christians
ay against sa mga Muslim at kawalan ng malasakit ng ibang Pilipino sa problemang Mindanao. According to a special of the United States of Peace in 2003, nagreklamo ang mga Moro na sila ay may kaalaman sa kasalukuyang usapang pangkapayapaan sa pamamagitan ng pamahalaan at MILF. Senator Defensor Santiago sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago na ang mga ito ay labag sa Regalian Doctrine na itinatakda bilang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng batas. Ang Regalian Doctrine ay nagpapahayag na ang lahat ng likas na yaman at lupa sa bansa ay pag-aari ng Estado. Ang pagtuto sa mga probisyong ito ay naglalabas na ang pangamba na maaring mawala. All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other minerals, all sources of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the state. Historically, it must be remembered that while the MILF negotiation with the national government seems to be in the phase of success in the past. So, dito kaya sabi ni Moheg Berrobay Iqbal na siya ang chef ng negotiator ng MILF ay kaya nauubos ang aming kalupaan sa Mindanao dahil kontrolado ito ng mga estado ng Pilipinas at dito nakikita ang pag-aagawan kung sino ang mamamahala o mag-control sa mga kalupaan.